Nagmula ang pangalang Cavite sa Spanish words na kawit, ang pinaikling salita ng kalawit, bilang pantukoy sa kalupaan sa tangway ng Cavite na nakausli sa pook ng Maynila. Ito ang pinakamaliit na lalawigan sa relihiyong Calabarzon na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Manila Bay. Ang Cavite ay kilalang tahanan ng mga bayani na sila Juan Saraza Castañeda, General Pantaleon Garcia, at former President Emilio Aguinaldo. Dito din matatagpuan ang mga kilalang mga makasaysayang lugar na malaki ang naging ambag sa ating kasaysayan, gaya na lamang ng Imus Cathedral, Bonifacio Trial House, ang lumang simbahan ng General Trias at marami pang iba. Ang kwento po na aking tatalakayin ngayon ay ang naging masakit na kamatayan ng isang De La Salle University graduating student ng Dasmariñas, Cavite. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito sa loob ng inuupahang dormitoryo. Samahan niyo po akong alalahanin ang naging masakit na kamatayan ni Queen Lian Daginsin. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Si Queen Lian Daginsin ay native ng bayan ng Pila sa Laguna. Siya ay inilarawan ng mga magulang at kakilala bilang isang mabait na kaibigan, sobrang matulungin, dedicated sa kanyang pag-aaral, supportive na kapatid at mapagmahal na anak. Pangarap ng dalaga na mag-train bilang isang flight attendant after nitong makumpleto ang degree sa computer science. Ngunit ang pangarap ng pamilya ay gumuhong lahat ng matagpuan ng wala ng buhay nitong katawan noong March 28, 2023. Si Queen Lian ay nag-aaral ng computer science sa De La Salle University sa Dasmariñas, Cavite. At dahil nga sa may kalayuan, ay nangungupahan ito sa isang apartment sa Block 6, Lot 5, Barangay Santa Fe, kung saan nito sinapit ang masakit na katapusan. Bago sumapit ang alas 5 ng hapon, ay nagtungo ang ilang mga kamag-aral ni Queen sa inuupahan nito dahil sa hindi ito pumasok. Ngunit ganun na lamang ang kanilang pagkabigla dahil sa nadatnan nila ang dalaga na nalulunod sa sarili nitong dugo. Agad silang dumulog sa tanggapan ng barangay kung saan ay agad namang inalerto ni Captain Emmanuel Noora ang mga pulis. Ayon sa report, si Queen Lian ay nagtamo ng 14 na mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isang malalang saksak sa kanyang leeg, 9 sa bahagi ng katawan at 4 sa kanyang pulso at kamay na kinukonsider na mga defense wounds. Ang Philippine National Police ng Cavite ay agad na bumuo ng Special Investigation Task Group Daginsin para mag-focus sa kaso. Sa kanilang ginawang investigasyon ay nagawa nilang makarecover ng ilang mga kuha ng closed-circuit cameras sa paligid ng apartment ni Queen, kung saan ay nagawa nitong makuhanan ang suspect. Sa isa sa mga footages ay nakuhanan ng isang lalaki na umakyat sa bubungan ng Aterado Dormitory, ang katabing unit ng tinitirhan ni Queen, ng bandang 1:00 ng madaling araw. Mula doon ay nagawa nitong makalipat sa second floor ng Rosalita Dormitory kung nasaan ang kwarto ng biktima. Makalipas ang mahabang katahimikan, ay muli itong nakitang lumabas sa silid ni Queen Lian. Suot pa din ang kulay blue na t-shirt at itim na sombrero. Nakasuot ito ng face mask at makikitang may hawak ito sa kanyang kamay na naglalakad palayo sa lugar na tila ba walang nangyari. Samantala ay nagbigay naman si Governor John Vic Remulla ng 300,000 pesos na reward na dinagdagan ni Senator Bong Revilla ng another 300,000 pesos. Ganon din si Mayor Jenny Barzaga ng 100,000 pesos. Si Congressman Pedy Barzaga ng 100,000 pesos at City Government ng Dasmariñas ng 100,000 pesos. Ito ay may kabuuan na 1.1 million pesos na halaga para sa makakapagbigay ng information sa nangyari. Sa patuloy na isinagawang hot pursuit operation ng mga pulis, ay nagawa nilang ma-identify ang suspect.
at ang tinitirhan nito sa Barangay San Nicolas II, Dasmariñas, Cavite. Kinilala ang suspect na si Angelito Eralno alias Kulit. Kasama ang mga barangay officials sa area ay nagtungo ang City Police at Cavite Provincial Intelligence Unit sa bahay nito noong March 29, 2023 nang ganap na alas 11:30 ng tanghali. Ngunit bigo sila na matagpuan ng suspect sa lugar. Subalit, nagawa naman nilang makarecover ng ilang mahahalagang ebidensya na magdidiin dito sa kaso. Nakuha kasi nila sa bahay nito ang blue na t-shirt, short na nakitang suot nito nang makuhaan nito ng CCTV na paalis sa crime scene. Ganon din ang itim na backpack na may brand na Sena na pagmamay-ari ng biktima. Maliban dito ay napag-alaman din nila na ang suspect ay naaresto na sa kasong pagnanakaw noong April 7, 2022 at kalalabas lamang nito matapos na makapag-bail. Ayon din sa ilang mga kamag-anak, ay hindi na umano ito umuuwi sa kanilang lugar dahil sa itinakwil na ng kanyang pamilya matapos nitong abusuhin ang inaanak ng kanyang tiyuhin. Sa mga ebidensyang napasa kamay ng mga pulis ay naging subject si Angelito Eralno sa isang malawakang manhunt na may 1.1 million pesos na reward money na siyang naging daan sa pagkakaaresto dito noong April 1, 2023. Ang suspect ay naaresto ng alas 10:40 ng umaga matapos na makatanggap ng report ang kapulisan na nagtatago ito sa isang kakilala sa Barangay Victoria Reyes. Sa ginawang pag-aresto dito, ay sinubukan pa nitong manlaban sa mga arresting officer sa pamamagitan ng pagtangkang pananaksak gamit ang isang screwdriver. Na konti pang kumusyon at nagtangka po saksakin po yung ating pulis. Kaya po na sila nagpagulong-gulong at nagkaroon po ng konting bruises po sa katawan. Ayon sa report, ay umamin naman ang suspect sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang pahayag, ay balak lamang niya na pagnakawan ng biktima. Ngunit dahil sa madilim sa loob ng silid, ay naapakan niya umano ito na natutulog. Kaya naman ay nagising ito at dito niya na ito nagawang pagsasaksakin hanggang sa mawalan ito ng buhay. Siya sa pamilya. Hindi ko po sinasadya na mangyari po yun. Hindi ko po sinasadya na mangyari yun. Nadala lang po ako ng takot. Sisisi po ako. Sa pagkakadakip sa suspect at sa ginawa nitong extrajudicial confession, ganun din ang mga ebidensyang nakalap ng mga kapulisan, ang kaso ng pagkamatay ni Queen Lian Daginsin ay kinonsider na ng mga pulis na solve. Ito ay kasulukuyang nakapiit habang hinihintay ang mga paglilitis. Ayon din sa kapulisan, ang 1.1 million reward money ay naipamahagi na sa 6 na mga concerned citizens na nakapagbigay ng mahahalagang information na nakatulong sa pagkakadakip sa suspect. Kinundina naman ng De La Salle University ang nangyaring pamamaslang at noong March 30, 2023 ay nag-offer sila ng isang prayer vigil para Queen Lian. Bago ang prayer vigil, ang mga estudyante ay nagsagawa ng isang short march sa loob ng university compound. Suot ang itim na mga t-shirts, nagsindi ng kandila at nag-alay ng bulaklak na may mga itim na ribbon para ipaabot ang kanilang pakikidalamhati sa pamilya. Si Queen Lian ay dinala sa kanyang huling himlayan noong April 5, 2023. Sa ginawang misa ng pamamaalam sa National Shrine of San Antonio de Padua Church ay muli nilang inalala ang naging buhay ni Queen at ang pangarap sana nito na makatapos para patigilin na sa pagtatrabaho ang kanyang ama na isang OFW. Sadyang nakakapanlumo at napakasakit ng sinapit ng inosenteng dalaga na magtatapos na sana ngayong taon. Diyan po nagtatapos ang aking pagtalakay sa kaso ng kamatayan ni Queen Lian Daginsin. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng aking pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.